At ito nga ang kauna-unahang may umorder kay Dayan ng bento cake. Pero bago yan, samahan niyo muna kaming mamili ng mga gagamitin sa bayan. Tara na! Labas na ako ng bahay. Lakad, lumakad na lumak. Huy, Papa, ano ginagawa? At siya nga po kasi may tinitingnan sa patubig. At nung nakasakay na nga kami sa kotse. At para kahit papano mapabilis nga po yung paglamig sa loob ng kotse. Dinala ko na nga itong aking portable electric fan. Sinindihan at itinumpat ko nga dito sa aircon. At oo nga pala, bali may binili nga din pala ako na isinasaksak nga po dito sa kotse. Hindi ko nga po alam kung ano nga po yung tawag basta dyan. Basta ko na nga po sinaksak electric fan at dashcam. At hindi lang yan, nakagandahan nga din dito. Kung sakali man nga pong malulobot yung mga cellphone namin, pwedeng nga din mag-charge. Tapos bago nga din kami umalis, napansin ko nga po yung dashcam napakalago. Si Dayan na nga lang po pinababakot, naka-seatbelt na nga kasi. Ang kaso nga lang, ilang minuto nga naghahanap, abay hindi makita-kita. At itinuturo ko na nga sa kanya, hindi pa nga din talaga mahanap. Kaya ayun, wala na nga din ako nagawa kung hindi bumaba na nga. Kinuha ko nga yung kamay ni Dayan at itinuro yung dashcam. Katagal-dagal na nga ako sumasakay, ngayon lang na lamang doon nakalagay. Wala na nga din ibang pamunas. Kaya damit ko na nga lang yung pinangpunas Ayos, malinaw na nga ulit yung kuha ng dashcam. So, paano Produkdos, may iwan ka muna dyan, naalis muna kami. Bye-bye! At eto nga, pabiyahin na kami. Oh, siya, bali ganito nga po yung kwento ko. Bakit nga po nagkaroon ng pa-order si Dayan ng bento cake? Diba nga po, may post nga po kami na nagpa-order nga po kami ng coffee. At sakto naman, nakita nga na isa naming pamangkin. Birthday nga doon ng pinsan niya at pamangkin nga din namin. At siya nga di o-order ng bento cake at isusurprise nga daw nila. At ito naman nga pong si Dayan, G nga kaagad. At para matry nga daw niya yung paggawa ng bento cake. At sa ilang minuto nga lang na pagkakabiyahe namin, nakarating na nga kami sa palengke. At pagkaparada namin, wala na nga di kami sasayanging oras, agad-agad nga din pumunta na nga kami sa pagbibila namin. At oo nga po pala, tama naman nga din po yung sinasabi ng iba na amura nga daw po ng tinda namin. Na kahit na nga po ilang ingredients mga mahal. Labor, gasol at kuryente pa. At katulad nga lang din po sa iba, hindi baling mura at maliit yung tubo. Basta nga po nauulit bumili. Kaya nagulat na nga lang po ako nung may nag-comment na ang mahal nga daw po ng tinda namin. Mall price pa nga. Kaya nga po ang sabi ko sa kanya, siya nga po kakoy magbenta ng 60 pababa at ako nga po ibibili sa kanya. At ayun nga, hindi naman na nga nag-reply. At mukha nga yata nagpapansin lang sa comment At basta masaya nga lang po ako na sinusuportahan ko nga po si Dayan kung ano nga po yung hilig niya. At dahil nga po dyan sa pagbibig, nakakapagpa-order nga po kami. At malay nga natin, magtuloy-tuloy na to. At isa pang malay natin, baka si Dayan na nga ang kasagutan para iangat ako sa kahirapan At hindi ko na nga po alam kung ano-ano na nga po kinuha ni Dayan na gamit sa pangbibig. At hindi na nga din ako nakapag-video, basta ayan na nga po yung final result ng bento cake. At ang masasabi ko lang sa una nga pong gawa ni Dayan hindi na masama. At dahil pamangkin nga din namin at ito nga di kauna-unahang pa-order niya, ginawa na nga din namin 4 na cupcake. At opo, free na nga po yun sa bento cake. At may pa-candle na din. Tapos sa pag-alaman ko nga din na ngayong araw nga pala, birthday nga din po pala ng isa kong pamangkin. Kaya naman chinat ko nga yung mama niya na pinsa kong nasa Bataan din nagtatrabaho. Baka nga kako gusto niya i-surprise yung anak niya ng bento cake. At wag nga kako siyang mag-alala, ito nga yung mura niya lang babayaran. At nga pala, baling yung surprise nga pala namin na may birthday nga ngayon ay itong si Mini Carpenter. At mukha nga yatang maiyak-iyak siya sa surpresa ng mama niya. Tapos kinuha na nga din na isang pamangkin yung order niyang bento cake.